pelikula ay mga foreign films, mga pelikulang banyaga. So naisip po ng aking ama na dapat pa ay Tagalog films lang ipalabas tuwing panahon ng Kapaskuhan. So the rest is history at nangyari na yung gusto nung mangyari ng aking ama. So hanggang ngayon ay tinataguyod pa rin natin ang pelikulang Pilipino tuwing panahon ng Kapaskuhan. Kasabay nito yung Mowel Pad, the 50 years Yes, din. Noong umpisa ng Metro Manila Film Festival 1974 hanggang 1986, ang nagpapatakbo ng Film Festival ay ang Mowel Fund. At ang loan beneficiary, ang sole beneficiary ng mga amusement taxes ay napunta sa Mowel Fund. Alright? Kaya nakapagbili ng lupa, nakapagpatayo ng building, at marami na kinabang mga scholars sa Mowel Fund. Yun din ang founder din ng Mowel Fund, incidentally ng tatay ko rin. So nung pumasok ang administrasyon ni President Cory, ay inilipat nila yung pamamahala ng MMFF sa MMA pa nung araw, Metro Manila Authority. So, ang humahawak noon ay yung MMA hanggang sa kasalukuyan naging MMD, naging MMC, naging MMDA na. So, napunta dun sa mga mayors. No? Nung nalaman ko yun, sabi ko sa sarili ko, bakit napunta sa mga mayors? Wala naman masyadong alam sa patakbo ng Manila, Metro Manila Film Festival. Pero yun pa rin nangyari. Hanggang ngayon ay ang nagpapatakbo nga yung MMDA. Pero yung mga beneficiaries ngayon ng mga amusement taxes, hindi lang ang Mowel Fund, nahati na eh. Merong Film Academy, etc. Yung mga Actors Guild, etc. Lumiit yung pie, yung kita nung Saan may plano po ba kayo na gusto niyo po bang mabalik? Well, kung ako lang ang masusunod, gusto ko may balik yung pamamahala ng Metro Manila Film Festival sa mga nakakaintindi ng film industry. Yun yung isa. Sa tingin mo, what would it take? Well, it has to have the approval of the President, of course. Kasi nung panahon nga ni dati Presidente Marcos ay pinayagan ni Presidente Marcos. And kasi si First Lady nung kasalukuyang gobernador ng Metro Manila. So far, Senator, ano sa tingin yung performance ng MMDA sa Metro Manila Film Festival? Okay naman. Sa ngayon, okay naman. Wala naman akong masasabi. Kasi I was a part also when I was Mayor of San Juan. In fact, I was elected as the chairman of the steering committee of one of those nakalimutan ko na anong year yun. Kaya lang maraming mga siyempre mga hindi masyadong nakakaintindi sa maraming pagsubok. Kumusta si President Erap? Kakayanin naman niyang maten? Well, pipilitin ko siya mamaya na mag-attend. But baka hindi siguro siya makaakyat ng stage at siguro magpapasal ng kanyang mensahe. Kami siguro ni Jake. Parang nabalita niyo po sa kanya that he will be honored as the father of MMFF. Ano po ang reaction ni President? Well, he was happy and at least na-acknowledge yung kanyang, na-recognize yung kanyang contribution sa film industry. Actually, sa kanya naman, hindi naman porket tatay ganyan, sa kanya naman lahat talaga yun. Metro Manila Film Festival, Mowel Fund, etc. Marami na rin siya. Kasi yung issue yata ngayon is yung pelikula at kung ilang number of cinemas ang kung saan siya pinapalabas. Of course, it affects yung mas napapanood ng tao because they have more options, less options actually to watch the other entries. Yung upang mayor sa tingin nyo, meron po silang pwedeng maging hand in that na wala siguro rin. pakialam ang mga mayors, Sino ang mga kaya? yung mga theater owners. Theater owners. Kasi ang alam ko dyan, raffle yan. Nung panahon when I was Mayor of San Jose, when I was a member of the committee sa MMDA, bunutan yan sa mga sila. The problem is, ang hirap lang kasi sa atin dito, pag
kulelat yung pag mahina yung pelikula mo, nala-last day na. Unlike in other countries, like for example, South Korea. Alam mo, sa Korea, pinag-aralan ko rin yung kanilang kung paano tumagal yung kanilang industriya ng pelikula. Alam mo, doon pa lang sa estudyante, meron na silang curriculum tungkol sa filmmaking. Tsaka kailangan yung mga local films nila, kailangan tumagal doon ng 30 days, kailangan panoorin. Eh dito, pag may na yung pelikula mo, first day na, last day na. So, wala talaga pagkakataon na makabawi yung mga producers. May nagagawa ko ba doon ng laws? Well, or I mean, hindi. Well, nasa theater owners na. Pangalawa, kaya siguro humihina na yung ating pelikula, kumikita lang tuwing festival, kasi masyado mataas yung presyo ng ticket. Umabot na. Alam mo, hindi ako masyadong nanonood ng mga pelikula, pero balita ko mga 400-500 pesos lang. Eh, siyempre, magkano lang minimum wage natin dito? 600. 700 plus. Sa Metro Manila, kung bibili ang ticket, 500. Eh, ano lang kakainin ng mga tao? Diba? So siguro we have to beg dun sa mga theater owners na sana babaan nila yung presyo ng ticket. Kanino po magagaling yun? Pwede pong sa Senate? Alam mo, hindi. Pangit naman siguro i-legislate pa natin yan. Siguro, apat pa kami artista doon sa Senado. Madadagdagan pa next election. Dating si Senator Soto. So siguro pwede lang siguro natin kausapin yung mga namamahaya sa theater. Siguro Schumart, Robinson. Kasi nung araw, uso pa yung standalone cinemas ngayon. O ngayon, nasa malls na lahat eh. Wala tayo nakikita ng standalone. So we are at their mercy. Then with the rating for Gogo, may itutuloy po ba like next year mag-join? Ako? Ako, Matagal na yung last mo ah. Gawa ulit ng movie. Gawa ka ng pelikula. Mag-produce. Tanda na tayo. O producer. Hindi nyo Siguro miss? pwede, ha? Hindi nyo po namin miss. Namimiss, syempre. Tingnan natin. Ano nangyari dun sa ano, yung pinapropose ni ano na kayo? Ikaw, si Kong, si Rob, Senator. Ano, expendables ba yan? Oo, parang ano. Ako, si Lito, si Bong, Si Robin. Robin, sila, yung mga action stars. Wala, hindi na tuloy. Bakit po? Wala. Si Secret. Kokong Mazal. Secret. Si? Ay, okay.